Kamusta at magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ako magsimula, kung sakaling nakikinig po dito ang tita ko, hello po sa'yo tita. Tungkol po kasi ito sa kanya, itong aking ikukwento. Alam ko po kasing mahilig din po siya makinig sa mga ganitong kwento. Ako nga po pala si Justin. 30 anyos po pero nangyari po ang kwento kong ito. Mga 10 taon na rin po ang nakaraan sa bilang ko. Nangyari po ito dito sa probinsya po namin sa Romblon. Hindi po talaga ako naniniwala noon sa mga aswang po na yan. Siguro dahil mismo pong mga magulang ko at karamihan din po sa aking mga kamag-anak po noon ay hindi rin po naniniwala. Kaya syempre, lumaki po kaming ganun din ang paniniwala. Meron po akong tita kung saan po ako nakatira noon. Mag-isa po kasi ito sa kanyang bahay dahil wala po itong asawa. Nakapundar po kasi ito ng sarili niyang bahay kaya nakabukod po ito kila lola. Ninang ko po ito kaya parang ako po yung pinaka-close din po sa kanya. Tawagin po natin siyang Tita Maria. Ito pong si Tita Maria ay panganay po nila mama at isa po itong dating guro. Pero maaga po itong nagretiro simula po nang magtayo ito ng isang sari-sari store. Pagod na rin po kasi ito sa pagtuturo at medyo malayo pa po noon yung eskwelahan kung saan po ito nagtuturo. Dahil parang maayos naman din po yung tinatakbo ng kanyang maliit na negosyo noon, nag-decide po si tita na magretiro na talaga sa pagiging guro. Maghihintay na lang daw siyang mag-edad ng 6 na po para makatanggap ng kanyang pensyon. Habang ine-enjoy naman po niya ang pagmamanage ng kanyang tindahan. Medyo wala pa pong tindahan noon doon po banda sa amin. Kaya medyo malakas din po yung tindahan niya. Kaya medyo malakas rin po yung tindahan po ng tita ko noon. At okay naman din po yung kanyang kinikita. Minsan ako rin po yung nagbabantay doon. Tumutulong naman po ako syempre sa mga gawaing bahay, sa mga pagbabantay ng tindahan, sa kahit ano po. At nag-aaral pa nga po ako sa kolehiyo noon. At ang tita ko pong ito yung sumusuporta po sa akin. Siyempre, sinusuklian ko naman po ng pagtulong. Ang problema nga lang po dito sa tita ko ay napaka-tsismosa pong klaseng tao. Hindi po sa hinihiya ko siya, pero talagang totoo po. Parang isa po sa paborito niyang gawin ay ang makipagtsismisan po sa kung sino-sino. Lalo na po yung mga bumibili po sa kanyang tindahan. Hindi naman po namin alam noon na mapapahamak si tita dahil sa ugali niya pong ito. Minsan habang namimili ng mga paninda ni tita doon sa bayan, nakasabay po namin sa tricycle ang isa po sa kanyang mga kumare. Inaanak po yata ni tita yung anak po ng ali na yon. Naitago na lang po natin sa pangalang Mary Ann. Taga doon din po yon sa baryo po namin. Abay simula po nung dinanahan po sila sa kwentuhan nila habang pauwi kami sakay ng tricycle. Nung mga sumunod po na araw ay bigla na lang pong napapadalas ang pagpunta-punta doon ni Aling Mary Ann. Inaabot na po ng gabi ang mga ito sa pagkukwentuhan sa loob po ng tindahan. Parang natuwa naman po kasi ang tita ko. Mga 3:00 pa lang po ng hapon. Pumupunta na po doon si Aling Mary Ann. Tapos gabi na po ito kung umuwi. Madalas pong sinusundo pa po yun ng motor ng kanyang asawang itago na lang po natin sa pangalang Mang Roger. Kung hindi pa po kasi ito sunduin, hindi pa po uuwi si Aling Mary Ann. Ang sabi po sa akin noon ng kabarkada ko na kapit-bahay po nila Aling Mary Ann. Mag-ingat daw po dapat ang Tita Maria ko sa babae po na yon.
Nagtanong ako noon kung bakit. Ang naisip ko po kasi noon ay baka may pagkamagnanakaw o baka may kung anong reputasyon na hindi maganda. Pero ang sabi lang po ng barkada ko, hindi man daw nila alam kung sino ba sa mga miyembro ng pamilya nila Aling Mary Ann. Pero alam daw nilang may isang aswang sa isa sa mga kasama nito sa bahay. Nung may pumunta daw kasing albularyo sa bahay ng barkada kong yon, nabanggit daw nito yung katabing bahay, na yung bahay nga po nila Aling Mary Ann. Meron daw isang aswang sa loob ng bahay na yon. Hindi daw sinabi ng albularyo kung si Aling Mary Ann ba o baka yung kanyang asawa o maaari din na yung kanyang kapatid na babae. Dahil yun lang daw yung matatanda sa kanilang bahay. At ang iba ay mga bata pa. Kaya ang sabi ng barkada ko, kapag nagkataon daw na si Aling Mary Ann pala yun, yung sinasabi ng albularyo, baka pahawaan pa raw ang tita ko. Nagtanong po ako noon kung kumpirmado ba talaga nila na tama yung sabi ng albularyo. At ang sabi ng barkada ko, walang dudang totoo daw po yun. Dahil minsan na raw po silang namatayan ng kanilang alagang aso. At doon daw nila nakita sa likod ng bahay nila Aling Mary Ann ang bangkay ng kanilang alaga. Lamang loob na lang daw ng aso yung kinuha at tinapon lang daw doon yung katawan. Doon daw banda sa kanila, sila Aling Mary Ann lang naman daw yung katabi nilang bahay. At malayo pa ang agwat ng iba pang mga bahay doon banda. Siyempre, nang marinig ko po yon, nagkunwari lang po akong naniniwala. Pero ang totoo ay hindi. Tulad nga po ng sabi ko, hindi po talaga kami naniniwala sa mga ganon. Pero isang gabi po, Sabado po noon kaya wala po akong pasok. Siguro mga bandang 6:30 po ng gabi noon, nung lumabas po ako ng kwarto. Yung tindahan po ni tita ay nakahiwalay po sa mismong bahay pero nasa tabi lang naman din po. Aalis na po sana ako noon nang mapansin ko pong may lalaking nakadapa doon sa may higaan ng tita ko sa loob ng kanyang tindahan. Bagyang bukas po yung pinto kaya nakita ko po yon. At mas lalo pa po akong nagtaka nang makita ko pong asawa po yon ni Aling Mary Ann. Kahit nakatalikod po yon. Kasi nga kababaryo ko po talaga yon na nakilala ko po agad yung tindig po nun. Hindi po ako pwedeng magkamali. Patawarin po ako ng nasa taas at ni tita. Pero ang una ko po talagang naisip noon ay may ginagawa pong milagro ang dalawa. Nakayuko po kasi ito sa may higaan. Siyempre, talagang magdududa ka. Dahan-dahan po akong lumapit at sumili po ako sa may dingding. May part po kasi na kawayan lang po yung dingding. Kaya talagang makikita ko po kapag sinilip ko po doon. Pero nagulat po ako sa aking nakita. Dahil nandoon din po sa loob ng tindahan si Aling Mary Ann. Tulog na tulog po noon ang tita ko. Yung tipong wala po talagang kamalay-malay. At yung ikinagulat ko pa po ng husto ay yung itsura po ng asawa ni Aling Mary Ann na itinago nga po natin sa pangalang Mang Roger. Nanlilisik po yung mga mata nito habang parang may ibinubulong ito sa tenga ng tita ko. Talagang nakabuhos po yung buong atensyon po nun doon po sa tita ko habang nakangisi lang po si Aling Mary Ann. Doon na po ako hindi nakapagpigil at nagkunwari po akong umuubo-ubo at tinawag ko po si tita mula po doon sa labas. Papasok na rin po sana ako nang maunahan po akong lumabas ni Mang Roger. "Iho, kanina ka pa ba?" tanong po nito sa akin. Ang sabi ko naman po ay kakarating ko lang at hinahanap ko lang po si tita.
Ang sabi po noon ni Mang Roger, sinundo lang po daw niya ang kanyang asawa, kaya mauuna na raw sila. Tulog na rin daw po kasi ang tita ko, at pagkatapos po nun ay agad na rin po silang umalis ng kanyang asawang si Aling Mary Ann. Pagkaalis po nila, agad ko pong ginising si tita, pero natagalan pa po ako noon bago po ito nagising. Ang sabi po noon ni tita, ang huli raw niyang naalala ay parang bigla siyang mawawala ng malay. Nilapitan lang daw siya ni Mang Roger at bigla na lang daw siyang hinimatay. Sinabi ko kay tita ang nakita ko at kinabahan po kami noon, pero sinubukan po naming baliwalain. Baka ginigising lang daw siya dahil hindi naman daw siguro siya gagawa ng masama ni Mang Roger sa harapan ng kanyang asawa na pinagkakatiwalaang kumare ng tita ko. Pero alam ko po noon na sinasabi lang po yun ng tita ko dahil halatang nagdududa rin po ito. Ang nakakapagtaka pa po noon, hindi na po bumalik doon si Aling Mary Ann sa mga sumunod po na araw. Inabot na nga po noon ng mga 2 linggo. Hanggang sa magsimula na po kaming magduda. Nung habang kumakain po kami, bigla pong nagsuka si tita. Nung maamoy po niya ang ulam po naming sinabawang bangus. Napakalansa daw po kasi ng kanyang pangamoy doon na agad po itong nasuka. Kasunod po nun, bigla pong nagsimula na sumakit na po ang tiyan ng tita ko. Nagtanong po ako noon sa barkada ko at sinabi ko po sa kanya ang aking mga nakita. Nang malaman niya po iyon, ang sabi niya po ay baka tulad daw ng nangyari sa kanyang nanay na noon ay sinubukan din daw pahawaan ng isang aswang. Agad niyang sinabi na kahit hindi raw kami naniniwala, subukan lang daw namin na pumunta sa albularyong kanyang sinabi. Doon po yon sa kabilang barangay. Nagulat po ako noon nang pumayag po ang tita ko. Siguro ay kakaiba din po talaga ang kanyang nararamdaman po noon. Pinuntahan nga po namin ang albularyo noon, pero wala po yun doon. Ang sabi po ng kapitbahay nito, gabi na raw ito kung makauwi. Kaya ang ginawa po namin noon, umuwi po muna kami, tapos binalikan nga po namin nung gumabi na po. Ang sabi po noon ni tita, kapag hindi raw bumuti ang kanyang pakiramdam sa albularyo, sa doktor na raw kami pupunta sa susunod na araw. Pagdating po namin doon, agad pong tinignan ng albularyo si tita. Ang sabi po nito, hindi kahiyang sa ibinigay sa'yo, kaya agaran ang reaksyon ng iyong katawan. Bungad pa po nito. Anong ibinigay? Tanong po ng tita ko noon. Ano pa? E di pagkaaswang. Unang hawak ko pa lang sa kamay mo, ramdam ko na. Mabuti na rin yan na nagkasakit ka agad. Dahil madali lang gamutin ito. Dahil wala pang 1 buwan. Sabi pa po noon ng albularyo na parang alam na alam niya yon. Doon na po kami nagkwento, Sir Dan. Ang sabi po ng albularyo, pwede raw po talaga na sa tenga ipadaan ng aswang ang pagpapahawa. At may paraan din daw ang mga aswang kung bakit nawala ng malay ang tita ko ng gabing yon. Meron po siyang mga ipinatak na likido noon sa isang platito. Iba-iba po yon, pero kakaunti lang po ang kanyang ipinapatak. Ang sabi niya po doon sa isang bote na hawak niya, binaba daw po yon sa apdo ng bayawak. Kaya yung huling likido pong kanyang pinatak ay sigurado raw na sobrang pait. Ilang sandali niya pong dinasalan yon at pinahigo po niya kay tita yung kakaunti lang naman pong likido na nasa platito.
Kung titignan ko po yon, siguro mga 2 kutsarita lang po lahat ng likido po na yon. Tulad nga ng sabi ng albularyo, sobrang pait daw po nun sabi ng tita ko. Pero pilit po niyang ininom yon. Halos wala nga pong 1 minuto. Agad pong nagsuka ang tita ko. Pinasuka po siya ng albularyo sa isang malaking lata na parang basurahan. Habang nagsusuka po si tita, nagulat po kami noon nang bigla pong tumayo ang albularyo at kumuha po ng kanyang itak. Andito siya. Yung sinasabi niyong nanghawa sa tita mo. Nasa labas ngayon. Saad pa po noon ang albularyo. Talagang sinundan pa raw pala kami noon. Paglabas po ng albularyo, nagulat po kami noon na nagsiliparan po ang mga ibon doon sa isang puno sa harap po ng kanilang bahay. Na parang kung anuman po yung nandoon ay sobra pong natakot nung lumabas na po yung albularyo. Nakita ko siya pero mabilis siyang tumakas. Hayaan nyo, pahihirapan ko yung may gawa sa'yo nito. Siya pala yun ah. Kilala ko na ang taong yon. Sabi pa po ng albularyo na parang kilala po talaga niya yon. Papatayin niyo ba? Tanong po noon ng tita ko. Ang sabi ng albularyo, kung siya lang daw ang masusunod, ay kaya raw niyang gawin yon kahit hindi niya personal na puntahan si Mang Roger. Pero ang sabi po noon ng tita ko, basta magamot lang daw siya ay okay na. Binuhusan po noon ng gas ng albularyo yung pinagsukahan po ng tita ko. At agad po niya yung sinilaban. Hindi ko po nakita kung ano ba talaga ang itsura nun. Dahil maitim-itim lang po na likido ang nakita kong sinuka ng tita ko. Pagkatapos po nun, pumunta pa po ng 1 beses noon ang albularyo doon po sa bahay para masiguradong magaling na ang tita ko. May ibinigay po ito sa amin noon na tinatawag po niyang panaming. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nun. Pero naalala ko po talaga na yun po yung tawag niya doon. Basta nakabalot po yun ng itim na tela. Nadalhin daw namin lagi kapag lalabas kami ng gabi. Pero wag daw naming dadalhin kapag pupunta kami ng sementeryo. At yung kay tita naman daw, lagi lang niyang ilagay sa kanyang bulsa para hindi na raw maulit. Lalo at kung sino-sino nga yung kanyang nakakausap araw-araw dahil sa kanyang tindahan. Ni minsan po noon, hindi po bumalik doon sila Aling Mary Ann. Hindi ko po alam kung anong ginawa ng albularyo sa kanila. At baka natakot na po ang mga ito na bumalik pa doon. Ito po ang kwento ng tita ko. Hindi man po ganun ka nakakatakot. Totoo po ang lahat ng ito. Paalam po. Nagtatakbuhan po noon ng mga kabataan papasok sa kanilang mga pamamahay. Kapag naririnig ng tunog ng kampana ng simbahan po namin, sa tuwing papatak na po ang 6:00 po ng gabi. Ito ay nangyari dekada 50 pa. Hango po mismo sa karanasan ng aking lolo at ng kanyang ama, na madalas po niyang ikwento kapag nagkakasama po ang buong pamilya. 79 anyos na rin po ang lolo ko ngayon. Matanda na po pero still kicking pa kumbaga. Isa po siya sa mga kabataang takot na takot po at nagmamadaling makauwi kapag tumutunog na po ang kampana po noon. 11 taong gulang lang po siya nang mangyari po ang kwento niyang ito. Kung bakit po sila nagmamadaling pumasok po ng bahay. Kalat na raw po kasi noon ang mga usapan tungkol sa gumagalang matandang aswang. Meron silang tawag rito na kumalat daw talaga noon. Tinatawag nila itong bangkil.
Parang yun ang naging bansag sa kanila ng mga tao sa lugar po namin noon. Sa mga hindi nakakaalam, ang Tagalog po ng bangkil ay pangil. Yan lang po ang ginamit nila dito para tawagin ang matandang aswang na iyon. Taga Visayas po kasi ako. Isa po sa mga probinsya sa Panay na hindi ko na po babanggitin pa. Base po sa kwento ng lolo ko, nagsimula raw ang lahat nang magising daw ang tatay niya, mga bandang 3:00 ng madaling araw. Nakarinig daw kasi ito ng ingay doon sa likod ng kanilang bahay, kung saan nakatali ang mga alaga nilang kalabaw at kambing. Dahil gawa lang sa kawayan ng maliit nilang bahay, may mga siwang daw doon kung saan pwede kang sumilip. Bilog daw ang buwan ng gabing yon at napakaingay daw ng mga kambing. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng kawayan. Tinignan niya ang mga nakataling hayop. Sa bilang niya ay kumpleto naman daw ang mga kambing. Pero nung tignan daw ng tatay ni Lolo ang 2 kalabaw na nakatali sa may puno ng kaimito sa likod ng kanilang bahay, isa na lamang daw ang nandoon. Sa pagtataka daw nito, agad siyang lumabas para tignan kung nasaan na nga ba yun. At doon na raw niya nakita ang hindi niya inaasahang makita sa tanang buhay niya. Lalaking nakatalikod, walang saplot, at mabalahibo ang katawan. Nakayuko raw po ito sa may damuhan. At kahit nakatalikod, kitang-kita niyang may kung anong bagay itong kinakain. Dinig na dinig pa daw niya ang bawat pagnguya nito, na parang nasasarapan nga ito at wala na sa kanyang sarili. Kaya hindi pa siya nito napapansin. Natigilan daw ang tatay ng lolo ko dahil doon sa kanyang nakita. Bit-bit lamang ang gasera ay dahan-dahan pa raw siyang lumapit. Medyo nanginginig na daw ang kanyang tuhod noon dahil nga sa kaba. Pero humakbang pa raw siya ng kaunti palapit doon. Ngunit bigla raw itong nakaapak ng patay na sanga ng puno. At dahil sa tunog nun, napalingon ang nilalang sa kanyang direksyon. Hindi na nakapagsalita pa ang tatay ng lolo ko at agad na raw itong tumakbo. Pero kitang-kita daw niya ang itsura ng nilalang bago pa siya tumakbo. Mapupula raw ang mga mata nito at ang pinakanapansin daw ng tatay ng lolo ko ay ang mahahabang pangil daw noon. Sa banta niya, lagpas kalahating pulgada daw ang haba ng pangil. May kahabaan kung tutuusin. Nabitawan niya ang gasera sa damuhan bago ito tumakbo. Pagkapasok po niya doon sa kanilang bahay, nagsisisigaw daw siya sa kanilang mga kapitbahay. Humingi siya ng tulong sa mga yon. Pagkatapos ay kumuha siya ng itak at agad ring bumalik. Nagsilabasan na rin daw ang iba pang mga kalalakihan. Pero dahil sa damuhan niya na bitawan ng kanyang gasera, bahagya raw yung lumikha ng mas malaki pang apoy. Lalo at marami ding patay na dahon at sanga dahil sa mga puno doon. Kaya wala raw silang nagawa kundi unahing patayin ang apoy na yon. Ang iba naman daw ay sinubukan ding suyurin ng talahiban sa likod ng kanilang bahay. Nang maapula na raw ang apoy, nakita nila ang mga nagkalat na lamang loob. Kaya ang ginawa raw nila, sinundan daw nila ang bakas ng dugo. At sa hindi kalayuan, nakita nila ang wala ng buhay na katawan ng hayop at wasak ng araw
ang tiyan ng nasabing kalabaw. Nagtaka raw sila noon dahil mukhang sinubukan pang hilahin ng aswang doon banda ang kalabaw. At baka pilit pa niyang kinain ang kung ano pang kaya niyang kainin habang abala ang mga tao sa pag-aapula ng apoy. Mukhang gutom na gutom daw ang aswang na yon. Buong gabi silang naghanap pero wala na raw silang naabutan pa. Nung tanungin nila ang tatay ng lolo ko kung ano ba ang itsura ng kanyang nakita, wala raw itong ibang binabanggit kundi ang mahahabang bangkil o pangil pa kung sa Tagalog. Kinabukasan raw ay hindi lang daw ang nangyari ng gabing yon ang kumalat na balita sa kanilang baryo. Naging bali-balita din daw noon ang nakitang matanda ng mga mangingisda sa may tabing ilog na doon na banda sa may kabilang baryo. Gabi raw nila nilalagay yung lambat na hinaharang nila doon. Tapos babalikan na lang daw nila kapag mag-uumaga na. Para sa kaalaman lang po ng lahat, freshwater po yung ilog. Tubig tabang po yon. Pero may mga isda rin naman pong nahuhuli, hindi nga lang po marami. Nakita raw po nilang hinuhugasan ng matanda ang katawan po nito. Sa unang tingin ay akala daw po nila wala lamang yon. Pero nung medyo malapit na raw sila, kitang-kita raw ng mangingisda na dugo ang hinuhugasan nito sa kanyang katawan. Medyo maputla raw ang balat ng matanda at klaro daw talaga na dugo ang nagkalat sa dibdib at sa leeg nito. Napilit daw niyang hinuhugasan. Medyo nagalit pa nga raw ang mga mangingisda dahil hanggat maaari sana ay pinapanatili daw nilang malinis ang ilog. Medyo nagalit pa nga raw ang mga mangingisda dahil hanggat maaari daw sana ay pinapanatili nilang malinis ang ilog. Siyempre ay nagtaka din po ang mga ito. Tatanungin pa raw sana nila ang matanda pero nagmamadali na daw itong umalis nung mapansin daw nito ang mga mangingisda. Malamang ay isang matanda lang daw ang nakita ng tatay ng lolo ko at yung nakita sa ilog. Doon na nagsimula at kumalat ang tungkol sa matanda na pinaghihinala ang aswang. Hindi na rin nagpapagabi ang mga tao at hindi na rin naglalabas pa ang mga kabataan noon, lalo na tuwing gabi. Pero hindi lang yon ang pagkakataong may nakakita sa matanda. Dito na po papasok yung karanasan po mismo ng lolo ko. May peklat po ang lolo ko sa likod. Sa totoo lang po, marami pong nakakaalam nun sa lugar po namin. Na sana ay huwag nyo na rin pong ibulgar sa comment section kung sakaling kilala nyo po kami. Kung paano niyang nakuha ang peklat sa kanyang likod ay malalaman po ninyo maya-maya. Kumalat na po ang pangyayaring yon sa buong baryo at kahit po sa mga karatig po na barangay. Tuwing gabi ay naglilibot ang mga kalalakihan at kasama na po doon ang tatay ng lolo ko. Si lolo naman po ang panganay sa magkakapatid. Samantalang ang nanay po niya noon ay meron daw po sakit ng panahon po na yon. Kaya medyo hindi na rin po nakakalabas ng bahay. Sa kanyang murang edad ay kailangan niyang maging matapang. Dahil siyempre, sinong puprotekta sa kanyang mga kapatid habang wala ang kanilang ama? Sa unang mga gabi, ang iingay daw ng mga aso noon. Kahol daw ng kahol ang mga ito. Panay din ang alulong na animoy may nakikita ang mga ito. Ang mga kalalakihan ay parang mga tanod raw na rumoronda gabi-gabi. May dalang mga sulo, bagakay at kung ano pang mga armas. Alam nyo na rin naman siguro kung ano ang mga yon. Nagpatuloy po yon ng ilang mga gabi. Pero hindi nila namataan ang matandang tinatawag nilang bangkil. Kung iisipin, sino ba namang tanga ang agad na babalik
pagkatapos kang makita ng mga tao. Pero ang sabi ng mga matatanda, kapag may binibisitang bahay daw ang mga aswang, hindi lang ang alagang hayop ang kanilang punteriya, kundi pati na ang mga miyembro ng pamilya ng bahay daw na iyon. Lalo pa kung namarkahan na daw niya ang mga ito. Halimbawa, matagal na rin niyang binibisita sa gabi habang natutulog ang mga ito, o nabati na rin niya, o baka nakahalubilo na rin daw niya. Lalo pa at hindi naman din siya namukhaan ng mga nakakita sa kanya. Isang gabi, nagising ang lolo ko at napansin po niya na patay na ang nakasindi nilang gasera. Malamang ay naubos na raw ang gas noon. Nakalimutan daw po kasi niyang punuin ang lalagyan bago siya natulog. Kaya bumangon siya para lagyan po ulit yun ng laman at masindihan niya ulit. Marahan niyang tinungo ang kusina para hanapin ang posporo. Pero dahil napakadilim, ay kinakapa-kapa lang daw po niya yon. Hindi pa man niya nahahanap ang posporo, nakarinig siya ng angil ng parang isang aso. Hindi siya sigurado pero parang ganoon lang daw. Nang makapana niya ang posporo, ay agad niya iyong sinindihan at nilagyan niya ng gaas ang gasera. May kalumaan na ang kanilang bahay kaya may mga butas-butas na rin daw ang ibang parte ng kanilang dingding. Lalo pa at gawa nga lang yon sa kawayan. Hindi pa man siya tapos maglagay ng gaas, naramdaman daw niyang parang may nakatingin sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa kanyang gilid. At mula sa loob ng bahay, nakita niya ang dalawang mapupulang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa butas doon sa dingding na kawayan. Hindi na niya nagawang sindihan pa ang gasera at dahil sa kaba, napaatras daw si lolo at napasandal sa dingding sa kanyang likuran. Iba na raw ang tunog ng angil ng nilalang noon doon sa labas ng kubo. Hawak pa niya ang posporo, kaya muli raw siyang nagsindi. Pero mabilis naman daw na naglaho ang nakikita niyang mapupulang mata nang biglang may humila sa kanyang damit mula doon sa likuran. Malakas po yun, na napaupo daw po agad siya sa sahig habang patuloy siyang inihila po nun. Sa labis na kaba, wala raw lumalabas na boses noon kay lolo sa kanyang pagsigaw. At sa kanyang pagpupumiglas, nasipa niya ang maliit na mesa kung saan nakapatong ang gasera at iba pang mga gamit sa mesa. Dahil sa pagkahulog ng mga gamit, lumikha daw yun ng ingay na siya namang gumising sa kanyang ina at sa kanyang mga kapatid. Nagsilabasan daw ang mga ito at sumigaw na rin ng tulong nang maabutan nila ang nangyari. Kahit medyo nanghihina, kumuha daw ng itak noon ang nanay ni lolo para sana tagain ang kamay na humihila sa kanya mula doon sa butas sa kanilang dingding. Pero doon na raw binitawan si lolo nang humihila sa kanya. Nagpanik na rin ang mga kapitbahay nila at nagsilabasan. Nagkanda punit-punit daw ang damit ng lolo ko noon. Hindi man siya nakuha at napuruhan, malalim ang kalmot sa kanyang likuran. Pinatignan daw nila yon sa albularyo at ilang linggo din daw ang inabot bago yun tuluyang naghilom. Sugat na nagdulot ng hindi makakalimutang peklat sa likod ng lolo ko. Pagdating daw noon ng tatay ni lolo, ay hingi siya ng hingi ng tawad kay lolo dahil wala siya doon nang mangyari yon. Yung matanda namang tinatawag nilang bangkil, hindi na nagpakita pang muli sa baryo. Wala nang balita sa kanya. Pero hanggang ngayon, may mga nakakaalam din na iba sa kwento ng matandang binansagan nila noon na bangkil. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.
Kamusta po sa inyo? At sa mga kapwa kong tagapakinig sa channel na ito. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Gardo. Yan na lang ang ginamit ko kasi isa rin akong security guard. Taga Bicol po ako at nangyari po ito taong 1997. Ilang taon din akong naging gwardya sa isang establishmento. Hanggang sa nagkasakit ako kaya kinailangan kong magpagaling ng mga isang taon. Taong 1997 noon nung nakabalik na ako at pwede na ulit magtrabaho. Pero inilipat ako upang maging security guard sa isang compound na pinagmamayarian ng isang mayamang negosyante dito pa rin sa Bicol. Bale, 2 kami na guard doon. Sa compound na yon ay may isang lumang bahay at may isang lumang building din na hindi namin alam kung ano. Nilulumot na rin ang pader nun at halatang lumang-luma na. Nag-hire na lang ng gwardya ang may-ari kasi ang sabi daw ng mga napapadaan doon ay may mga kung ano-ano daw silang napapansin. May kalakihan din kasi yung compound. May kataasan din yung pader at may barbed wire sa taas pero may mga parte kasing sira-sira na kaya baka may nakakapasok din talaga. May mga drawing at kung ano-anong nakasulat sa pader ng lumang building na magpapatunay na may nakakapasok talaga dito. Pero ang sinasabi nilang napapansin nila kung gabi ay walang kinalaman sa mga ganoon. Pagkat nakakakilabot daw na mga pangyayari ang napapansin nila. Ang sabi ng kasama kong gwardya na nauna sa akin ng mga 2 linggo, may nakapagsabi daw sa kanya na may nakakakita daw na may lumalapag na malaking ibon doon sa rooftop ng lumang building. Nga pala, mga 4 na palapag lang ang building at hindi naman kalakihan. Sabi pa ng kasama ko, ilang beses na daw na nangyayari yun na ayon pa sa ilang taga doon. Parang isang napakalaking paniki daw ang lumalapag ayon sa mga nakakita. Nung nilibot namin ang bawat sulok ay kapansin-pansin nga na may mga patak ng dugo sa ibang parte. At may mga durog-durog na buto na hindi kami sigurado kung sa tao ba o sa hayop. Mga 5 taon na daw kasing abandonado ang lugar na ito. Pinupuntahan lang daw minsan ng may-ari para i-check yung bahay. Pwede pa kasi talagang i-renovate yung bahay kaya kinuha kaming gwardya dahil balak daw ng may-ari na ipaayos. Bale, ang tulugan pala namin ay sa baba lang ng lumang bahay. Sa may garahe kasi noon ay may dating storage room. At may katabi ding kubeta. So bale, pinalinis lang ang storage room at inayos para maging komportable naman ang pananatili namin doon. Wala naman din akong masabi sa may-ari kasi napakabait talaga nito. Isang gabi, wala kaming magawa ng kasama kong gwardya na itago na lang natin sa pangalang Noel. Siyempre, tapos naman na kaming maglibot sa buong compound ng 8:00 ng gabi. At nakabantay din naman kami doon. Bale, 10 PM at 12 AM ang susunod naming paglilibot. Para siguraduhin walang mga kabataang tumatambay doon. Tulad yon ng utos ng may-ari. At pagkatapos nun ay pwede na kaming matulog. Hindi pa uso ang cellphone noon kaya pahirapan din minsan ang manatiling gising. Lalo na kung maubusan ng kape, tulad ng gabing ito. Naalala ko pang pinapashoot ko noon ang maliliit na bato sa lata ng sardinas. Sa sobrang wala akong magawa. Nang bigla kaming makarinig ng sigaw sa may labas lang ng compound. "Tulong! Tulong! Ang pamangkin ko!" Sigaw ng isang ale na halatang sa tono ng pagsigaw niya ay labis yung nag-aalala. Dahil sa may labas lang naman din ng compound.
Nagmadali kami ni Noel na tignan kung ano ang nangyayari doon. Nung nilabas namin ay nakita namin ang alin na may hawak na flashlight at nakaluhod ito sa may damuhan. Nung nilapitan namin, akay-akay niya sa mga braso niya ang isang batang babae. Nung inilawan ko yun ng flashlight ay nakita kong napakaputla na ng bata. Pero hindi lang yon. Hindi lang napansin ng Ali pero may marka ang bata sa leeg nito. May kaunting dugo ang marka na yon na parang tinusok ito ng karayom. At kung titignan niyong mabuti, ang hugis nun ay parang marka ng mga ngipin. Yung tipong ang hugis niya ay parang may kumagat doon pero napakaliit ng mga sugat. Sobrang liit ng mga yon na parang mula sa napakatulis na bagay. Parang karayom. Aaminin kong medyo natulala ako noon kasi hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga sugat na yon sa leeg ng bata. Kung nagkataon lang ba ito o ano. Sa banta ko ay mga 10 taon na ang bata. At ayon pa sa tita niya, may binili lang daw sana ito sa tindahan. Nung natagalan na ay sumunod yung tita niya at nakita na lang niyang nakandusay ang pamangkin niya sa damuhan sa gilid lang ng daan. Ang sabi pa ng tita niya ay wala raw rito ang mga magulang ng bata dahil nagtatrabaho sa Maynila. Habang nag-aantay ng tricycle para madala sa ospital ang bata, nagkukumpulan na din ang mga tao doon banda. Nagkapulso na din ang bata kaya laking tuwa namin noon. Pero doon na natawag ang pansin ko ng isang matandang babae. Kakaiba ang tingin nito na parang nanghihinayang na hindi ko maintindihan. At halatang hindi ito mapakali. Ale, ayos lang ba kayo? Nung tinanong ko siya ng ganon ay parang bigla itong natauhan. Oo naman. Nag-aalala lang ako sa bata. Sagot pa nito habang kinikis-kis ang dalawa niyang kamay. Na ginagawa din ng mga taong hindi mapakali. Nung napalingon sa kanya ang mga tao, nalito sila kung sino ang babae. Hindi nila ito kilala. May ilan na nagtanong kung taga saan ba yun at bakit ngayon lang nila ito nakita. May iba namang medyo napasobra at sinabi agad na baka yung babae ang aswang. Pero tumahimik lang ang Ali at agad na nagpaalam umalis. Dahil napadaan lang naman daw siya sa lugar na yon. Bago isinakay sa tricycle ang bata ay nagkamalay naman ito. Akala ko talaga ay mamamatay ito dahil wala itong pulso nung unang beses na pinulsuhan ko siya. Pero ang hindi ko makakalimutan ay ang nanlilisik na mata ng Ali sa akin. Nagalit yata ito dahil ako yung unang nakapansin sa kanya. Bago pa ito tumalikod at nagpaalam, ay pabulong akong binantaan ito. Ang sabi pa niya, mag-iingat daw ako dahil baka muling magtagpo ang landas namin. Tumahimik lang ako noon. Narinig din yun ni Noel pero hindi ko talaga gustong paniwalaan na aswang ang babaeng yon. At bakit naman niya iiwan sa damuhan ng bata, hindi ba? Pero naging malinaw ang lahat nung nagkita kami ulit ng tita ng bata pagkatapos ng mga ilang araw. Bigla na lang daw palang hinila nung kung anong nilalang ang bata doon sa may damuhan. At agad itong sinakal ng mahigpit at sinubukang sagpangin ng leeg. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, binitawan daw nito ang bata na parang nakaramdam ito ng takot. Yun pala ay may suot-suot ang bata na proteksyon na bigay pa daw ng lolo niya na taga Masbate. Sa tingin daw nila ay
Yun ang nagligtas sa bata. Ayon pa daw sa bata, pagkatapos daw siyang bitawan ng nilalang na yun ay parang hinang-hina daw ito. Agad rin daw itong umalis nung marinig niya ang boses ng tita ng bata na pinaghahanap na ito. Doon na daw siya gumapang palabas sa may kalsada, pero dahil sa pagkakasakal at sa labis na takot nito ay nawalan ito ng malay. Naliwanagan na ako noon at laking pasalamat din sa akin ang tita ng bata. Pero nung gabi din na yun mismo, naglilibot kami sa loob ng compound. Nung makita kong parang may napakalaking ibon na lumapag sa may taas ng lumang building. Kakagaling lang namin doon, kaya kahit anong pilit ko kay Noel ay tinatamad na itong tignan ulit yon. Kaya isinawalang bahala na lang namin. Nung natutulog na kami ay nagising kami kasi may masakit sa tenga kaming tunog na naririnig. Yung tipong parang kutsilyo na ginuguhit sa salamin. Mabilis lang yon pero dinig na dinig namin. Ang bintana, pre. Biglang sigaw sa akin ni Noel na nasa taas ng double deck naming higaan. Sa tunog nga nun ay parang may kumikis-kis na matalas na bagay sa jealousy ng bintana. O baka matalas na kuko. Maya-maya pa ay narinig na naming parang pinipersang buksan ng pinto ng tinutulugan namin. Gumagalaw-galaw na ang doorknob na halos mabuksan na yon. Agad kaming bumangon at kinuha ang baril. Pero pagkabangon namin ay biglang tumigil ang tunog. Lumabas kami at inilawan ang paligid. Sinuyod ko ng flashlight ang compound. Hanggang sa nung inilawan ko doon sa may lumang building. Paggalaw ko ng ilaw pataas ay parang may nahagip ang flashlight sa isa sa mga bintana. Nung binalik ko ang ilaw ay kitang-kita namin ni Noel ang isang matandang babae na nakatayo sa may bintana. Nakasilip lang ito na ulo hanggang balikat ang kita, pero nagliliwanag ang mapupula nitong mga mata. Nung tinutok ko ang baril ay agad yung yumuko. Agad naman kaming tumakbo paakyat kahit sobrang kaba na talaga namin. Nung nandun na kami ay walang kahit sinong nandun sa kwarto, kung saan namin nakita ang matanda sa ikalawang palapag. Mabilis kaming dumiretso sa ikatlo. At doon namin nakita ang pusang kulay itim na mabilis na tumatakbo. May kalakihan yon. Pinutukan ko yun ng baril pero hindi yun tinamaan. At mabilis na tumalon sa bintana sa ikatlong palapag. Na parang wala lang yun sa kanya. Doon ko lang naisip na baka yun ang matandang babae na nagalit sa akin. Siguro ay sinubukan niya lang kaming takutin, pero hindi siya nagpadalos-dalos dahil alam niyang may baril kami. At dalawa pa kami. Kinaumagahan ay pinuntahan pa kami ng opisyal ng barangay. Nagtatanong kung bakit may narinig daw ang iba na pagputok ng baril. Pinaliwanag ko naman ng maayos at maging sila ay naghinalang aswang nga ang nakita namin. Pero hindi na yun naulit pa. Hanggang dito na lang po. At shoutout sa asawa kong si Jessica. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Itong ikukwento ko ay nangyari sa kaibigan ng kuya ko. Nangyari ito matagal na panahon na ang nagdaan. Mga dekada 70 kasi senior citizen na rin ako ngayon. Nakatira kami sa isang malayong barangay sa bayan ng Negros Occidental. Simple lang ang buhay. Mahirap lang din kami. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa tubuhan.
Habang ang nanay ko naman ay isang labandera. Pero masaya kami. Tuwing hapon pagkagaling sa eskwela ay madalas kong kasamang maglaro si kuya. Naitago na lang natin sa pangalang Piolo. Ang kaibigan niya ay madalas din naming makasama. Naitago na lang natin sa pangalang Sam. Parang totoong kapatid na ang turing namin ni kuya sa kanya. Madalas kasi ay tumatambay ito sa bahay namin. Doon na rin kumakain at doon na rin minsan natutulog. Ang nanay kasi ni Kuya Sam ay hindi na umuwi. Pagkatapos swertehin na makapangibang bansa sa tulong ng isang dayuhan ay hindi na ito bumalik pa. Balita namin noon mula din sa pamilya nung nanay ni Kuya Sam. Nag-asawa na daw ito ng iba doon sa Amerika. Naiwan si Kuya Sam sa tatay niya, kay Mang Danny, na mula nang iniwan ito ng asawa niya, halos araw-araw na itong naglalasing. Ang kinikita niya ay sapat lang din para pang bisyo niya. Minsan pa'y sinasaktan ito si Kuya Sam, na uuwi na lang ito sa amin na puro pasa at sugat. Pero mabait si Kuya Sam at masiyahin. Kailanman ay hindi ito nagtanim ng galit sa tatay niya. Lumipas ang mga taon at nasa second year high school na ako. Ang kuya ko naman ay fourth year high school na. Si Kuya Sam naman ay tumigil na kasi pabayaan naman ang tatay niya. Dahil sa pag-iipon ng magulang ko at pagtutulungan din namin ay nakapundar kami ng maliit na sari-sari store, na nung mga panahong yun ay okay na rin ang kita. Dahil wala pang mga tindahan masyado noon sa lugar namin. Pinangakuan ni inay si Kuya Sam na pag-aaralin niya itong muli sa susunod na pasukan. Kasi hindi naman talaga kami magsisisi dahil masipag si Kuya Sam at tutulong din ito sa mga gawain. Pero biglang nagkaroon ng trabaho si Kuya Sam. Ang sabi niya sa amin ay namasukan daw siya na all around na katulong kay Aling Mercy, yung medyo may kaya na matanda noon sa lugar namin. Siguro nung mga panahong yun ay nasa 65 anyos na rin ang matanda. Mga ganon. Ang tawag namin sa kanya ay Chay Buktot kasi kuba ng matanda pero malakas pa talaga ito kung kumilos. Medyo masungit nga lang. So bale, hardinero, tagalinis, tagapamalengke at lahat-lahat si Kuya Sam noon. Yung matanda kasing ito ay wala nang kasama sa bahay. Patay na ang asawa at nasa Maynilang kaisa-isa nilang anak. Hindi na namin pa pinigilan si Kuya noon kasi gusto daw talaga niyang magtrabaho. At nahihiya rin siya kila inay. Sa unang mga buwan ay parang masaya naman si Kuya Sam at paminsan-minsan ay nakikipagkwentuhan pa rin siya sa amin ni Kuya noon. Wala naman siyang nababanggit na problema kay Tita Mercy. Sa totoo lang ay napakabait daw nito. At may sarili pa raw siyang kwarto na maayos kahit katulong lang naman siya. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw at nagkakasama kami ulit tumambay. May parang day off din kasi kumbaga si Kuya Sam, kung saan walang masyadong ginagawa at hinahayaan din siya ni Tita Mercy na magliwaliw. Tandang-tanda ko pa rin nung unang nagsabi si Kuya Sam patungkol sa mga kakaiba niyang naobserbahan sa bahay. Ang bahay daw ni Tita Mercy, may parang lihim na silid na bababa ka pa ng hagdan. Kumbaga basement. Lagi daw yun nakakandado pero minsan ay naririnig niyang bumubukas yun kung gabi. Silyado daw ang lahat ng espasyo doon at konkreto din yun. Ang bilin daw sa kanya ng matanda ay wag na wag niyang subukang pumasok doon. Pakiramdam daw niya ay may masamang lihim sa loob nun. Sa totoo lang, Sir Dan,
Nung panahong ito ay medyo uso pa talaga na may basement sa mga ganoong bahay. Kasi naikwento din ni Papa noon na may ganoon din daw ang bahay ng amo nila. Kaya syempre akala naman namin ay normal lang. Pero nung mga sumunod pang mga pag-uusap namin ay napadaan daw siya doon banda sa may harap ng hagdan nung nagkataong binuksan yun ng matanda. Napakadilim daw sa loob. Kaya hindi niya maaninag pero ang amoy daw na nagmumula doon ay makabaliktad sikmura. Yung tipong parang may nabubulok na laman. Ang sabi pa niya sa amin, minsan daw ay nagigising siya sa tunog ng bintana. Yung tipong parang may bumukas at tumalon mula doon kasi naririnig daw niya na may bumabagsak sa lupa. Pag bumangon naman siya, tignan ay wala daw siyang nakikita sa labas. Sa bintana raw kasi ng kwarto niya ay kita ang bintana ng kwarto ng matanda pero lagi naman daw kasing nakabukas yun. At madalas ay pusa na kulay itim ang nakikita niyang nakadungaw doon. Minsan ay tinitignan din niya kung nakalakba ang pinto. Kasi baka magnanakaw o ano. Pero nakalak naman daw yon. At hindi lang yon. Ang sabi pa ni Kuya Sam, tuwing Biyernes daw ng gabi ay may mga dumadating na bisita si Tita Mercy. Pawang matatanda daw ang mga ito at madalas ay nakasuot ng kulay itim. At tuwing nandun daw sila ay pinagsasabihan ng matanda si Kuya na huwag lalabas ng kwarto. At huwag na lang pansinin kung may marinig man itong kakaiba. Mag-uusap lang daw ang mga ito gamit ang mahihinang boses na halos pabulong na. Kaya hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila. Hindi daw nagtatagal ay maririnig na niyang bubukas na ang pinto ng basement. Tanging ang mga yabag ng paa na papasok doon sa silid na lang daw ang huli niyang maririnig. Natakot na kami ni Kuya noon at sinabihan na namin siyang umalis na lang doon kasi parang may nangyayari talagang kababalagan sa bahay na iyon. Pero ang sabi ni Kuya Samay, ayos lang naman daw siya at ayaw daw nitong bitawan ng oportunidad na ibinigay sa kanya. Gustong gusto niya kasi talagang makapag-ipon noon. Isang hapon ay mas lumala pa ang mga naikwento niya sa amin, Sir Dan. Nakakarinig na daw kasi siya ng mga ungol sa gabi at kapag pumupunta daw doon ang mga bisita ay may naririnig siyang pagsigaw minsan. Parang iyak daw ng bata. At minsan ay parang kinakatay daw na hayop. At hindi lang yon. Naabutan rin daw niyang naglalaban ng dugo ang damit ang matanda isang Sabado ng umaga. Yun daw ang naaalala niyang suot ng matanda nung Biyernes ng gabi. Nangangamoy malansa na din daw doon sa may hagdan, kung saan pababa papunta sa basement. Pinipilit na namin siyang umalis noon pero ayaw talaga nito. Binalaan niya rin kaming wag sabihin kila inay. Titiisin na lang daw niya kahit malakas ang hinala niyang aswang ang matanda. Pati ang mga bisita nito. Yun daw malamang ang dahilan kung bakit halos buwan-buwan noon ay nakikita naming iba-iba ang katulong na namamasukan. Walang nagtatagal doon. Parang si Kuya Sam lang yung nakatiis. Dahil sa takot namin, isinumbong na namin yun kila Itay. Wala na kaming pake kahit magalit si Kuya Sam. Pinagsabihan siya at pinayuhan nila inay at nangakong tutulungan nila ito. Doon na napapayag si Kuya Sam. Ang huli niya pang sinabi bago umalis ay patatapusin na lang daw niya ang buwan ng Hulyo.
Lalo pa at malapit na lang din para makuha niya pa ng buo ang sweldo niya. Na noon ay nasa 800 pa lang yata. Nung mga panahong ito ay napakalaki na ng halagang yon. Lalo pa at libre din yung pagkain at tirahan niya. Medyo nabunutan kami ng tinig ni Kuya noon nung sinabi niyang aalis na siya. Lumipas ang 1 linggo. At hinihintay namin na bumisita ito sa bahay namin pero walang dumating nung araw na dapat ay day off niya naman. Medyo nag-alala kami noon kasi tuwing day off niya ay napupunta talaga siya sa bahay namin pero nung araw na yon ay wala. Pagkalipas ng 1 pang araw, pinuntahan namin siya ni Kuya sa bahay nila Tita Mercy. Pero ang sabi ng matanda sa amin, Aba, may naghahanap naman pala sa batang yon. Akala ko ay wala ng pamilya yon dahil wala namang pakialam ang tatay niya, hindi ba? Pero pasensya na kasi kahapon pa hindi na siya pumasok dito eh. Umalis na lang kayo. Wika pa nito na parang nakangisi pa. Ang tinutukoy ng matanda na araw na hindi na pumasok si Kuya Sam ay araw ng Biyernes. Bale, Sabado nang pumunta kami doon. Hindi ko pwedeng makalimutan yon dahil araw ng Biyernes ang pinakaayaw ni Kuya Sam. Umuwi kaming bigo ni Kuya ko pero masama na ang kutob namin. Sinubukan naming puntahan ito sa bahay nila pero wala rin ito doon. Ang sabi pa ng itay niya ay wala daw siyang pakialam kahit hindi na umuwi si Kuya Sam. Nung bumalik na kami sa bahay namin, biglang nagtatatakbo ang isa naming kapitbahay papasok sa bakuran namin. Sa itsura niya ay parang nakasaksi ito sa isang kahindik-hindik na pangyayari. Mga bata, ang kaibigan niyong si Sam. Nakitang patay na doon sa may dalampasigan. Sigaw pa sa amin ng ale. Malapit lang kasi sa dagat ang lugar namin. Naluluha-luha na kaming tumatakbo doon sa naturang lugar. Pagdating namin doon ay marami ng taong nagkukumpulan. Pinilit naming makisiksik doon sa mga tao. At doon ay nakita namin si Kuya Sam na wala ng buhay at duguan. Tad-tad ng sugat ang katawan na hindi ko alam kung ano ang may gawa. Iyak kami ng iyak noon pero sa itsura ng pagpatay ay parang mabangis na hayop ang may gawa. Agad yung inilibing dahil siyempre ay medyo nangangamoy na. Sa lugar na iyon, ang bahay ng matanda ang pinakamalapit. Walang pinatunguhan ang nangyaring investigasyon. Napagtripan daw siguro ng mga adik kasi wala naman itong kalaban sa lugar namin. At napakabait pa nito. Iyak kami ng iyak sa burol noon. At nakita namin na nandun din si Tita Mercy. Wala man lang akong nakitang awa sa mga mata nito. Pero alam naming may kinalaman siya sa pagpatay sa Kuya Sam ko. Hanggang dito na lang po. Paalam.